Ramir Bolder po, naritong muli. Bigyan lang po natin ng reaksyon itong ah, Vico Soto sa warrant versus Diskaya. Sana mas marami pang managot. Yan po ang mga katagang lumabas sa bibig ni Vico Soto. Sa tagpong ito, malinaw na pinapakita ni Pasig City Mayor Vico Soto ang prinsipyong no one is above the law. Sa pamamagitan ng kanyang matinding paninindigan laban sa pagka-aresto kay Sara Diskaya, isang kontrobersyal na kontratista at dating kalaban niya sa eleksyon. Naglaban po sila sa eleksyon ng 2025 pero talo si Sara Diskaya. Siya pa rin ang panalo. Bagamat nagpahayag si Sara Diskaya ng emosyonal na apela, paano daw ang kanyang mga anak? At sana naisip nyo na bago ninyo dinakip ang anak nyo sa kalukuhan, isinabit na posibleng nagpapahiwatig ng pagtutol sa aksyon ng mga otoridad. Hindi ito naging dahilan para pigilan o pahinain ang proseso ng batas. Ayon kay Mayor Soto, hindi dapat gamitin ang pamilya o mga anak bilang shield o dahilan para makaiwas sa pananagutan, lalo na sa mga aksyong akusasyon ng korupsyon tulad ng Ghost Flood Control Project na nagkakahalaga ng bilyones. Ang pagka-aresto kay Diskaya kasama ang kanyang mga kasama sa St. Timothy Construction at iba pang kumpanya ay resulta ng investigasyon ng Ombudsman at NBI, na nagpatunay na malversation at graft sa mga proyektong hindi naman natupad pero fully paid ng gobyerno. Ito ay nagpapatunay na kahit mayaman, makapangyarihan o may koneksyon sa politika tulad ng pagtakbo bilang mayor laban kay Soto noong 2025 noong eleksyon, walang exemption sa hustisya. Dapat ganun. Walang exemption sa hustisya. Sa huli, ang mensahe ni Vico Soto ay malinaw. Ang batas ay pantay-pantay para sa lahat. Presidente ka man, vice presidente ka man, o mayor ka man, congressman, senador, dapat pantay-pantay ang batas para sa lahat ng nilalang. Emosyon man o pamilya ang isinali, hindi ito maaaring maging hadlang sa accountability. Ito ay isang malakas na halimbawa ng good governance sa Pilipinas, kung saan ang public service ay nakatuon sa integridad at hindi personal na relasyon o awa. Kung patuloy na ganito ang pagpapatupad ng batas, mas lalakas ang tiwala ng publiko sa gobyerno. Ito, nagpahayag si Pasig City Mayor Vico Soto matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa isang kontraktor at ilang iba pang inuugnay sa umano'y irregularidad sa proyekto ng pamahalaan. Nagbigay ng reaksyon ang alkalde kaugnay ng warrant of arrest laban kay contractor Sara Diskaya at siyam pang iba pa sangkot umano sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon kay Soto, mahalagang mapanagot
ang lahat ng mga nasa likod excuse me, ng katiwalian sa mga pampublikong proyekto. Sana mas marami pang mahuli at mapanagot, aniya. Binanggit din niya ni Soto na kamakailan lamang lubusang luminaw ang lawak ng umano'y anomalya sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highway, DPWH. Pero isipin natin na lang din natin na 6 na buwan ang lumipas na hindi natin alam na ganito pala yung nangyari sa DPWH Project 6 months ago. Akala ng mga diskaya at ng marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila, impunity, dagdag niya. Sa kabila nito, sinabi ng alkalde na nakikita niya ang posibilidad ay positibong direksyon ng kasalukuyang kumpanya laban sa katiwalian. Bakit? Papaano nasa tama ang momentum? Ha? Pagtatapos ni Soto. Ito po ang talagang nakakaawa rin kung minsan. Nakaawa ako sa reaction talaga ni Sara Diskaya. Kasi nga, kinakatwiran niya yung mga anak niya. Wala talaga. Ganun talaga eh. Nagkasala kayo. Kailangan nyo pong panagutan ang mga pagkakasala nyo. Kasi nagpagamit po kayo. Nagpagamit kayo sa mga tukmol na mga halal na opisyal. Ha? Lalong-lalo na itong DPWH. Nagpagamit kayo sa mga senador, nagpagamit kayo sa mga congressman, at lalong-lalo na nakipagsabwatan kayo dito sa mga opisyal ng DPWH. Ang sangkot dyan, bilyones. Ha? Nakakalulang pera na pinapakinabangan nyo ang pera ng taong bayan. Mga proyektong nabayaran na pero hindi naman ginawa. Ano yun? Napakalaking kalukuhan. Kayo po, halimbawa, kayo ang presidente. Matutuwa ba kayo? Hahayaan nyo ba na umusad yung mga ganitong anomalya? Natural, hindi. Ganun po. Ha? Kahit naman ako, pababayaan ko ba na pagnakawan ang kaban ng bayan? Pinapakinabangan ng mga mga nagkutsabahan ng mga opisyalis upang nakawin ang pondo, upang nakawin ang taxpayers' money na dapat sana'y nilalaan sa mga legitimate na proyekto na pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino, pero hindi. Ang nangyayari, proyekto na mataas ang bidding, kickback, pero substandard. Biro mo, substandard, wala pang isang taon, giba-giba na. Paano? Substandard. Hindi kaya nung bakal na buhatin yung konkretong inilagay. Maglalagay ka ng bakal, ganito lang, tapos ang kapal ng simento, yung simento malabnaw pa. Diyos mio, kahit naman sinong tao. Kaya ang daming nababaha eh. Hindi nag-i-improve yung baha rito sa Metro Manila. Paano? Yung daluyan ng tubig pinatayuan ng pumping station na hindi naman gumagana. Lalong bumaha. Yung daanan ng tubig pinatayuan ng bahay. Oh, ano? Pero isipin na lang natin na 6 na buwan ba ago, 6 months ago ni hindi natin alam na ganito pala yung
nangyayari sa mga DPWH project. 6 months ago, akala ng mga Diskaya at ng marami pang iba na wala nang makakagalaw sa kanila. Impunity. Hindi po. Alam niyo po, sa totoo lang, ah, ako po'y naniniwala na ang ating Pangulo ay ginabayan ng Diyos. Dahil nga sa mga ganitong kalawak na galaw ng sindikato, hindi makakaya ng ating presidente yan kung mag-isa lang siya. Ang mismong kapatid niya, nilaglag siya. Pinagbintangan siyang nagdodroga. Alam niyo po, sa totoo lang, ang nagdodroga hindi po ganyan ang itsura. Tanggapin niyo na yan, kayong mga nag-aakusa sa kanya. Hindi ganyan ang itsura ng nagdodroga. Hmm? Porque ngumuwi lang yung bunganga, pinagbintangan niyo lang nagdodroga. Hindi ganyan ang itsura ng taong lulong sa droga. Tandaan po ninyo. Kahit saan kayo magtanong na adik. Hmm? Sinabi niyo, adik ang presidente natin. Hindi adik. Hindi siya adik. Hindi siya nagdodroga. Hindi ganyan ang tama ng droga. Malinaw mag-isip eh. Kung nagdodroga yan, dapat yung utak niya, wala na. Hindi niya na alam ang ginagawa niya sa kanyang gabinete. Hindi niya na alam ang mga susunod pang desisyon na gagawin niya. Di ba? Ganun lang yun. Oh. Talagang pilit lang nilang binabagsak dahil sa itong anomalyang ito. Nagsanga-sanga ng problema. Yung mga anomalya ng mga Duterte, yung mga anomalya nitong mga magnanakaw na senador, congressman, at saka mga opisyalis ng DPWH, ayun na, patong-patong na. Okay. Huwag niyo pong kalilimutan, paki-like and subscribe, paki-share na rin ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aking Facebook page. Ano po? Ramir Boulder. Salamat po.